Shoutout nga po pala sa Navarro family ng Saskatoon, Saskatchewan. Sila po ay taga Isabela and northern part po ng Philippines. Nakararating lang po ngayong mga nakararaang buwan. Kumusta po kayo? And again, welcome po sa Canada. Nung napunta po tayo ng Alberta nito lang mga nakararaang linggo, may mga nakasalmuha tayong mga kababayan natin o mga kababayan natin mga Filipino at sila ay from Calgary. Doon na sila nagsettle. But they are looking forward na makapunta sila ng Fort McMurray dahil mas maliit yung community ng Fort McMurray and at the same time ay hindi ganoon daw kalaki yung kanilang cost of living. At hanggang sa pakikipag-usap natin ay na-recognize tayo ng isang kababayan din natin na kasama din nila na kung YouTuber daw ba ako kasi nakita daw yung mukha ko dun sa YouTube, sa mga feed, something like that. Sabi ko, hindi ka nagkakamali ate, YouTuber nga ako. At tuwang-tuwa sila na nakatagpo sila doon sa ilang. Kasi huminto kami, nagkape doon sa isang bayan bago ang Lethbridge, kumbaga 1 hour before Lethbridge sa Alberta. At nakapagkwentuhan nga kami at sinabi niya doon na siya ay nurse na galing na Pilipinas at isa siya sa produkto ng Alberta na kung saan ay nagkaroon lang ng training at naging nurse na siya doon sa Alberta nga. So, ibig sabihin, hindi siya dumaan doon sa rigorous process ng accreditation as an internationally educated person o internationally educated from the Philippines na kung saan ay talagang dumadaan sa mahabang medyo pila ng tinatawag nating accreditation, doon sa recertification o kaya naman sa retraining. Doon sa retraining na sinasabi ni ate ay nung kinuha daw sila, ang batay sa kwento niya, kinuha sila sa Pilipinas at nagkaroon nga ng application doon, lahat ng process, of course, may matimbang din talaga yung work experience na nasa Pilipinas kasi medyo may nasa nasa above 40 na rin si ate nung napunta rito at that was 2 years ago nga nung nagkaroon ng shortage talaga ng mga nurses dito sa Canada at isa siya sa mga mapalad kumbaga nabigyan ng pagkakataon sabi niya na makarating dito sa Canada sa pamamagitan ng program na yon, At napag-usapan namin, yung accreditation nga, kung paano mo i-upgrade yung sarili mo as internationally educated person dito sa Canada na napakahalaga talaga dahil isa ito sa magbibigay ng another step sa iyo para sabihin na natin, kasi yung usapan namin medyo brutal, lakihan ng sweldo. Alam natin na malalaki talaga ang sweldo ng mga nurses natin dito sa Canada and of course mas malaki sa US pero sabi natin depende yan sa cost of living. Ngayon, ang binanggit niya doon, sabi niya nga ay hindi na siya dumaan doon sa education process, hindi na siya dumaan doon sa nag-aral uli, something like that. Binigyan siya ng pagkakataon na makapag-training at marami siyang training na binanggit. Hindi ko lang matandaan kasi may mga medical terms doon na kumbaga hindi ko na naunawaan kasi nasa field po siya ng health ng Alberta. So, sa makatwid, hindi na nga siya nakapag-aral pero dumaan pa rin siya sa process na kung tawagin natin ay retraining batay doon sa kanyang experience o sa kanyang karanasan. At nakuha nga siya dahil sa medyo malaki na o mataas na yung kanyang work experience. Kaya nga naman medyo nandoon siya sa top 100 na binigyang pansin ng gobyerno ng Alberta. So napakaganda ng usapan namin na yun sapagkat tinanong niya rin ako kung paano kasi may mga kamag-anak din siya na gustong makarating dito sa Canada at ang iba ay mga teacher, something like that, mga admin officer, paano raw ba ma-accredit yung kanilang mga education dito. Although, nag-start sila sa mga tinatawag nating medyo hindi ganun kalakihan yung sahod pero gusto nilang mag-improve. Alam po ninyo, ito yung mga gustong-gusto kong kausap sapagkat eager sila na malaman o eager sila na ma-improve yung kanilang buhay sa pamagitan ng tinatawag nating accreditation. At tayo mismo ay dumaan sa tinatawag nating accreditation, dumaan tayo sa tinatawag nating recertification as internationally educated person or individual po dito sa Canada. Maging ang may bahay ko ay dumaan din sa tinatawag nating improving using education, Pwede rin naman yung tinatawag natin kahit na ano na yung trabaho mo dyan sa Canada, sa Pilipinas, pagpunta mo dito ay pwedeng yun na rin. Katulad nga ng kwento ko sa inyo, yung mag-asawa na 2 years ago na ata yun, ang nakararaan, nagtanong sila kung paano magkakaroon ng accreditation. Pero sabi ko, subukan nyo yung express entry. So, yung express entry pathway. So, sinubukan nila yun at yun, nakarating sila dito sa Regina. And ngayon nga po ay
hindi naman siya nurse, kasi yung asawa niya ay admin. So, napasok dito as admin. Pero siya, yung lalaki, ay nurse sa Pilipinas pero hindi niya ma-apply dito nung mga pagkakataon na yun, ha? And then, nagkaroon lang siya ng recertification, naging CCA siya. And then, kumuha lang siya ng konting units. And then, yun na nga, ay nakuha niya yung posisyon na hinahanap niya. At wala na siya dito sa Regina, nasa labas na ng Regina, at doon na nagpa-practice ng tinatawag nating nursing. Mind you, mga kababayan, hindi medyo may katagalan kasi ito yung nagiging problema at maging problema ninyo balang araw. At sana nga, sabi ko nga, ang gobyerno ng Alberta at ng British Columbia ay mayroon ng ikinakasang mga programa. Sabi ko nga, nung mga nakaraang vlog natin, kung napanood po ninyo yun, na darating yung panahon na iisa-isahin nila yung mga trabaho na kung saan, kung ano yung trabaho mo sa Pilipinas o sa ibang bansa, pagdating mo dito, recertification na lang, hindi ka na kailangang mag-aral at ipupunto sa ito doon sa tinatawag nating Canadian equivalency. Napakahalagang programa nito sapagkat hindi ka nauubos ng maraming panahon para makuha mo yung talagang trabaho mo na dati mo ng trabaho. Magandang programa po yun. Sabi ko nga, abangan natin ngayon ang British Columbia at ang Alberta. Ngayon, dito sa Saskatchewan, mayroon na rin ganyang programa. Kaya nga lang sabi ko nga, through express entry, and then yung high demand na kung tawagin natin, yung mga trabaho na yon. So, huwag niyo na po akong tanongin kung ano yung mga high demand na yun sapagkat ipinalabas na po natin yan ng mga nakaraang vlog natin. So, balikan niyo na lang po yung mga vlog natin na yun, ano? At isa pa sa programa yun na yun ay yung nasa health region, mga nasa healthcare, no? Alam natin na mga nurses ay kinailangan talaga at hindi ko alam kung tapos na yung programa na yun ng gobyerno ng Saskatchewan na nag-i-invite sila ng maraming nurses kasi may kakulangan talaga sa mga nurses dito. Actually, doon sa conversation ng katrabaho ko at actually sa conversation namin ng katrabaho ko nito mga nakararaan lang ay yung nanay niya kasi may cancer at dinala dito sa may Pascua Hospital at cancer patient yung nanay niya and then on and off din sila sa hospital and then sinasabi nila na talagang may kakulangan nga sa trabaho kasi makikita mo, sabi nung katrabaho ko na yung service na sana ng mga nurses dito ay talagang kulang. Halimbawa sana yung pagkuha ng mga gamit ng nanay niya o yung pagkuha ng, kahit yung pagkuha man lang ng dugo kung minsan ay talagang naka-schedule kasi gawa nga nung may kakulangan daw. At kinukuha lang daw nila, syempre yung mga kung sino yung available doon sa building na yon. So ganun, sabi ko ganun ba katindi? Matatandaan ko, nung nagtrabaho din ako sa hospital, ay okay, parang okay naman yung schedule. Sabi nung katrabaho ko, hindi na ngayon. So, ang sa matuling sabi, yung mga Filipino na kababayan natin nakuha mula sa Pilipinas bilang mga nurses ay flinorate nila, no? So, ano ba yung gusto kong puntuhan dito? Na pagdating niyo po dito sa Canada, kung mayroon kayong education na medyo mataas-taas at mataas diyan sa Canada, subukan po ninyo na magpa-accredit sa mga institution na nandito sa Canada. Halimbawa, ako po ay teacher sa Pilipinas dati. May training po ako sa restaurant. Yun po ang nagamit natin dito sa pagpunta. Yun tinatawag nating accreditation o yung ako ay internationally educated po ang tawag sa atin. Internationally educated person or individual, no? Ibig sabihin, yung education natin ay hindi natin nakuha dito sa Canada at sa Estados Unidos o kaya naman sa UK. So, ibig sabihin, kailangan natin i-level up yon sa mga sa education ng Canada. So, yan po ang ibig nilang sabihin. Ngayon, ang gagawin po ninyo, hanapin po halimbawa, kung engineer po kayo na mapupunta rito at parang wala pang kayong lisensya na makapag-practice as engineer dito, tingnan po ninyo, baka pwede po kayo magpa-accredit sa board, kung tawagin natin, sa licensing board or body, no? Sabi ko nga, ako bilang teacher, nagtanong po ako sa SPTRB, Saskatchewan School Board ng Saskatchewan para po magkaroon ako ng lisensya, parang PRC. Ganon din po sa inyo, kung halimbawa nurses kayo, kung walang programa para sa inyo sa province na pupuntahan ninyo, tanong niyo po yung mga colleges o nursing college kung tawagin natin, no? Halimbawa naman, kung pupunta kayo dito as administrative assistant at meron po kayong kinakailangan ng mga accreditation, tanungin nyo rin po sila, no? O kaya naman, kayo ay isang lawyer, pwede po kayong magtanong, ano? Halimbawa, kung kayo ay doktor na mapupunta dito, baka pwede po na magtanong kayo. Halimbawa naman po, kung kayo ay, let's say, architect na gusto mag-practice ng architecture dito sa Canada,
puntahan niyo po ninyo yung licensing body o yung mga tinatawag nating colleges para nang sa ganon ay ma-accredit po kayo. Sayang naman po yung education ninyo na mula sa Pilipinas, magagamit po ninyo dito yan. Halimbawa, sabi ko nga, mayroon po akong 2 lisensya ngayon dito sa Canada. Isa po yung Early Childhood Education, ECE Level 3 at yun po ang lisensya ko at yun pong teaching license. So 2 po ang lisensya ko dito. Ang medyo bigat lang po sa akin talaga ay kinuha ko po ito at pumasok po ako ng university at ng polytechnic, no? Para tapusin yung mga ilang courses na dapat kong tapusin. Halimbawa, sa akin bilang guro at social science teacher po ako, ay pinakuha nila yung Canadian Studies at yung Indigenous Studies dahil ako nga po ay social science major. At kailangan ko pong kunin yun para mabigyan po ako ng lisensya. So, ako naman po, hindi ako nang hinayang doon kasi at least additional knowledge ko po yun. Pero, kung magagawan po ng paraan sana na sa mga susunod na panahon na kahit na hindi ka na mag-aral at mabibigyan ka ng pagkakataon mabigyan ng lisensya, why not, di po ba? Mas mainam na naman po yun. So, I'm hoping na pagdating nyo po dito, may mga programang gano'n na po. Pero, ulitin ko po, tatandaan po ninyo na ang Alberta at ang British Columbia ay may ikinakasa ngayon na program na yung tutawagin natin ay yung accredited training, pero hindi nyo na po kailangang bumalik doon sa specific na mga schools or universities or colleges, no? So, ganun po ang maganda ngayon. Ngayon, mahalaga ba yung accreditation? Sa makatwid, hindi ko po alam kung ano status nyo ngayon o ano maging status ninyo ngayon. Pero kung gusto nyo balikan yung trabaho nyo at lisensyado po kayo ng PRC sa atin, lagi po ninyong i-renew yung inyong mga lisensya. Kung halimbawa, lawyer kayo, halimbawa ay doctor kayo, nurse kayo, teacher kayo, something like that. May mga lisensya po kayo sa Philippines, i-renew nyo lang po ng i-renew yun. Kahit na dumating po kayo dito kasi kakailanganin nyo po yan sa mga tinatawag nating accreditation, retraining ninyo pagdating po ninyo dito. So yun po ang number 1 tip ko. And kung kailangan nyo pong kumuha ng good standing sa PRC, pwede po kayong kumuha ng good standing. Para sa ganun, patunay lang po na meron kayong training o kaya lisensya dyan sa Pilipinas. Ano po? So yun po ang kainaman nun. Pero kung halimbawa naman, satisfied na kayo doon sa trabaho nyo ngayon at malaki naman talaga ang kita at talagang ayaw nyo nang balikan yung trabaho ninyo, nasa sa inyo na po yun. Ano? Hindi na po natin kailangan pag-usapan yon. So, masaya na po kayo, ibig sabihin, masaya na po kayo sa trabaho nyo, sa kalagayan nyo, sa kasalukuyan, at ayaw nyo nang gamitin yung pinag-aralan nyo sa Pilipinas, why not? No? Nandun na, nasa sa inyo na po yan. Ano? Kasi ito po ay tanong ng ilang mga kababayan natin at gayon din yung nakasalubuhan natin doon sa Alberta nung nakararaang linggo na nagpunta po tayo. No? Ina-advance ko na lang po ito para sa mga nag-a-apply na papunta dito sa Canada, nandito na sa Canada pero gustong i-upgrade yung kanilang mga sarili. No? So, tignan nyo po mabuti yun at marami pong pagkakataon na kayo ay makapag-upgrade ng inyong mga sarili. So, maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli, paalam!